ang sakit kung tutuusin, karamihan ng sakit na iiwasan. Sa papanong paraan? Number one, kalinisan. No? Environmental sanitation. Kaya dumadami ang dengue dahil sa dumi sa paligid. Maduming tubig, nag-iimpact ng tubig, hindi naman ginagamit, pinamumugaran po yun ng itlog ng may dengue na virus. So, titingnan-tingnan nyo yung mga batya ninyo, no? Yung mga balde-balde ninyo. Kung sakaling iniipon nyo yun, dahil gagamitin nyo sa mga susunod na araw, galaw-galawin nyo. Kasi galaw-galawin nyo. Huwag nyong hayaang stagnant. Kasi kung stagnant ang isang inipon ninyong tubig, paboritong pamugaran yan ng lamok. So, hindi kayo mag-iimpact ng tubig, nanghahayaan nyo lang. Gagalaw-galawin ninyo every now and then. Pagkalaw ninyo dyan, makikita nyo minsan may lamok na kaagad na lumilipad eh. No? So, mga kanal na hindi naglumadalo yung tubig, padaluyin ninyo. Kasi pag hindi dumalo yan, pabubugaran yan ng lamok na nagdadala ng dengue. No? At siguro naman lahat tayo dito may palikuran, ano? May palikuran. Hindi ang problema siguro yung toilet. No? Pero kahit pa paano, sisiguraduhin natin na tuwing gagamit tayo ng toilet, bago tayo kumain, maghugas ng kamay. One way to prevent infection is hand washing. Gawin nating habit na tuwing pupunta ng pelikuran, tuwing iihi, maghuhugas ng kamay. Pag humawak ng mga pagkain, lalo na yung mga nagtitinda ng pagkain, hugas din ng kamay. Kasi pag yan kumalat ang mikrobyo, mapupunta yan sa pagkain, ang tubig makukontaminate, may inom natin ng tubig, yung pagkain malalangawan, saan nauwi? Diarrhea, gastroenteritis, no? Typhoid fever, kasama pa. No? So ito yung mga sakit na naiiwasan. Mamaya, kung may pagkakataon, ang mga bata, titignan ko yung mga kamay. No? Siguro naman sa public elementary school, chinek na rin ng mga teacher yung mga fingernails. No? Mga magulang, huwag nyo kalimutan yung fingernails ng mga anak ninyo. Kasi minsan yung mga yan, pag kumain, no? Hindi naghuhugas ng kamay, pagkakamay pag kumain, lalo na kung uso na yung budol-budol no? Budol-budol na yan. Budol fight. Budol fight na yan, no? Pakilimahit lang ko doon sa mag-budol fight, maghugas mo na ng mga kamay. No? Parang yung plano natin mamaya. Oo, no? Maghugas ng kamay. Napakadaling maghugas ng kamay. Pero kung hindi nahugasan ng kamay, napakalaki ang tsansa na kakalat ang mikrobyo. Ngayon, kung uso-uso ang ubo, no? Siguro naman alam naman ninyo na kung paano uubo, no? Meron pamaraan na hindi kayo magkakalat ng mikrobyo, no? Tatakpan natin yung ating ilong o buganga tuwing nag-uubo, no? Huwag din tayo magdudura-dura kung saan-saan, no? Huwag tayo magdudura-dura ng kung saan-saan. Ngayon, doon naman sa mga kalalakihan, mag-ingat po kayo. Huwag kayong gumamit ng kung sino-sino babae, lalo kung may asawa kayo. Dahil, pag kayo nakakuha ng bakterya, no? Or virus, kasama na dyan ang HIV, hepatitis, no? Pag uwi niyo, gagamitin ninyo yung asawa ninyo. Pagtali kayo sa asawa ninyo, mapapapunta yan sa asawa ninyo. Although di remind ko, may mga babae din na gumagawa yun ng extramarital relationship. No? Sa mata ng simbahan, kasalanan yan. Nasa 10 commandments yan. Pero minsan, hindi na nalala.